salita ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Kung kayo ay mayroong hawak na Biblia sa inyong mga kinalalagyan sa oras na ito, ay makibukas kayo sa akin sa unang tipan o sa matandang tipan. Sa sulat ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral sa kabanatang 12, ang talata ay 1 sa unang bahagi. Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 12, verse 1a. Ganito ang sinasabi sa wikang English: Remember now thy Creator in the days of thy youth. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin ngayon ang iyong manglilikha sa mga araw ng iyong kabataan. Alalahanin ngayon ang iyong manglilikha sa mga araw ng iyong kabataan. Mayroong isang awit na marahil pamilyar sa atin, yung kantang Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang buhay na mayroon ako, at ang buhay na mayroon sila, ang buhay na mayroon kayo, at ang bawat isa, ito ay galing mula sa Diyos. Ito ay Kanyang pahiram sa atin, ipinagkatiwala lamang sa atin. Ang tanong, dahil ito ay sa Diyos, ito ay sa Kanya, ito ba ay ipagkakait mo? Ito ba ay ipagdadamot mo sa Kanya? Samantalang siya ang nagmamayari nito? Nararapat sa buhay natin, mga kapatid, na ang ating mga sarili, ang ating lakas, ang ating kalusugan, ang ating buhay, na kung saan ay nag-ugat mula sa Kanya, ito ay dapat nating kasangkapanin at gamitin para lamang sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kaluwalhatian. Ang pamagat po ng ating pag-aaral mensahe sa umagang ito ay alalahanin mo ang Diyos. Remember your God. Tayo ay sandaling manalangin. Pakibukas sa aming puso at isip, kalooban sa oras na ito, banal na Espiritu. Magsalita ka at kami po ay makikinig. Amen. Muli po ang sabi sa ating teksto sa Ecclesiastes 12:1, alalahanin ngayon ang iyong manglilikha sa mga araw ng iyong kabataan. Sa ilang mga salita, dito sa mahikling binasa natin, bibigyan natin ng ilang mga pakahulugan o paliwanag. Unahin natin ang salitang creator o manglilikha, na sinabi sa ating kasulatan, alalahanin ngayon ang iyong manglilikha. Creator. Sino itong creator? Sino itong tagapaglikha o manglilikha na kung saan ay tinutukoy ni Haring Solomon? Alam po natin bilang mga Kristiyano na ito ay umuugnay, tumutukoy sa Diyos. Dahil siya ang lumalang, siya ang kumatha
Siya ang gumawa ng ating mga buhay. Ngunit alam po ba ninyo mga magulang at mga kapatid, yung salitang creator, dito sa binasa natin sa King James Version, remember now thy creator. Sa original Hebrew, sa Old Testament Hebrew, yung creator po ay nasa plural. Wala siya sa singular. Siya ay nasa plural. Bakit nasa plural? Bakit? Ano ang nais iparating ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Haring Solomon? Bakit ito ay nasa pangmaramihan? Dahil ang binibigyan po ng diin dito sa salitang creator ay yung tatlong persona ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. At kung titignan po natin sa YLT o sa Young's Literal Translation noong 1898, ganito ang pagkakasabi: remember also thy creators. Creators. Remember also thy creators. Nasa plural. Dahil nga po, ang binibigyan dito ng bigat, binibigyan dito ng pansin at diin ng author ay yung isang Diyos na kung saan ay tatlong persona. At alam po natin, mga magulang at mga kapatid, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, na sa ibang mga tala, sa ibang mga sulat, sa banal na kasulatan sa original Hebrew, makikita po natin yung salitang maker at yung creator nasa plural. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Katulad sa aklat ng Job, chapter 35, verse 10. Job 35, verse 10. At Psalms 149, verse 2. Psalms 149, verse 2. At sa Isaiah 54, verse 5. Isaiah 54, verse 5, na kung saan sa English Bible o sa Tagalog Bible, yung maker at yung creator ay singular. Pero sa original manuscript ng Hebrew, sa Old Testament, yung maker ay makers. Yung creator ay creators sa mga binanggit nating bersikulo. At dito sa Ecclesiastes 12, verse 1. Ibig sabihin po, kinikilala ng mga manunulat, partikular dito sa ating binasa, na ang Diyos natin ay isa, ngunit tatlong persona. At alam po natin, sa teolohiya, sa biblikal na pag-aaral, ang tinatawag dito o ang tawag ay Trinity. Trinity. Ang salitang Trinity, mga magulang at mga kapatid, ay hindi natin mababasa sa saan man o anumang pahina ng banal na kasulatan. Wala ito. Hindi natin mababasa. Hindi natin makikita. Hindi natin mapapansin. Pero, yung katotohanan ng Trinity ay nasa mga pahina ng Biblia. Na yung salitang Trinity ay binubuo ng dalawang salita. Tri, meaning three, at yung niti, kinuha sa salitang one or united or unity. Ang ibig sabihin ng Trinity ay 3 in 1 or 1 in 3. Hindi mahalaga kung 3 in 1 or 1 in 3. Sapagkat ang binibigyan dito ng diin ay ang pagiging tatlong persona ng iisang Diyos. Sa aklat po ng Genesis, sa unang kabanata pa lamang at sa unang bersikulo ay makikita natin doon yung unang pangalan ng Diyos na binanggit sa Old Testament Hebrew. At yon yung pangalang Elohim. Elohim. Na kung saan yung El ay singular. El, na ang ibig sabihin ay the strong one. Samantalang itong Elohim, ito yung unang pangalan ng Diyos na kanyang ipinakita sa banal na kasulatan, na kung saan ito ay plural. Kung tawagin po ito sa pag-aaral sa teolohiya, a majestic plural. Na kung saan,
it suggests, it implies the greatness of God, the majesty of God. Na kung saan, doon sa salitang Elohim, plural name of God in Hebrew, doon makikita, doon mapapatunayan na sa Old Testament pa lamang ang Diyos ay nagpapakita na at nagpapahayag na siya ay tatlong persona. At alam po natin na yung tatlong personang ito ng isang Diyos ay magkakaiba. Ang Ama ay hindi anak, ang anak ay hindi banal na espiritu, ang banal na espiritu ay hindi Ama. Ulitin ko po, sa Trinity, ang tatlong persona ng isang Diyos ay magkakahiwalay, magkakaiba. Ang Ama ay hindi anak, ang anak ay hindi banal na espiritu, ang banal na espiritu ay hindi Ama. Ngunit, yung tatlong persona na yon ay hindi nagtuturo ng tatlong Diyos. Hindi tayo polytheistic na mga mananampalataya. Tayo ay monotheistic. We believe that there is just one God in three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At sa teolohiya po, yung Father, Son, Holy Spirit, sila ay tinatawag na coexistent. Sila ay tinatawag na co-eternal. Sila ay tinatawag na co-equal. Sila ay tinatawag na co-savior. At bukod sa apat na ito, siya ay tinatawag din yung tatlong persona na co-creator. Ulitin ko po, sa pag-aaral, yung Trinity ay coexistent, co-eternal, co-equal, co-savior, at co-creator. Ipinapakita po, mga magulang at mga kapatid, dito sa binasa natin sa Ecclesiastes 12:1, na yung creator dito, na binabanggit at nais ng manunulat na kung saan ay alalahanin natin, hindi lamang yung Diyos Ama, hindi lamang dapat siya, kundi yung Diyos Anak at Diyos Espiritu, na kung saan yung kabuuan ng Diyos, yun ang dapat nating sampalatayanan. Sapagkat mali na tayo ay sasampalataya lamang sa Diyos Ama. Yun ay hindi theological, yun ay hindi biblikal. Sa halip, ang tamang pagkilala, pag-alala at pananampalataya sa Diyos ay yung sumasampalataya ka sa Diyos Ama, sumasampalataya ka sa Diyos Anak, at sumasampalataya ka sa Diyos Espiritu. Ipinapakita na tayo pala bilang mga nilikha, ginawa, nilalang ng Diyos dito sa lupa, ang ating buhay ay dapat nating isandig, isandal, ipagkatiwala sa ating Diyos na sinasampalatayan, na kung saan Ama, Anak, Banal na Espiritu. Ito pala yung Diyos, ito pala yung tinutukoy ng manunulat na dapat nating panaligan at kung saan ibigay ang ating mga sarili. Tapos na ho tayo sa bahaging theological. Ngayon punta ho tayo doon sa unang salita na binanggit sa ating versikulo, remember, alalahanin ngayon ang iyong manglilikha sa mga araw ng iyong kabataan. Isa po sa kahinaan, o pwede natin sabihin sakit ng ilang mga tao, ay yung pagiging malilimutin. Di ba kahit kayo, kahit ako, marahil naranasan na natin yung naging makakalimutin tayo. Yung bang gagawin na natin, hindi natin nagawa dahil nalimutan, kukunin na lang natin, nalimutan pa natin. Pero, yung pagiging malilimutin, o yung pagiging forgetful, ito ay nagagamot. Ito ay may lunas sa pamamagitan ng pagpapaalala. Pero alam po ba ninyo, mga magulang at mga kapatid,
mayroon pang mas malubhang sakit, karamdaman, bukod dito sa pagiging malilimutin. At ito yung sakit kadalasan ng mga nasa edad 70 pataas. Pero kadalasan, 80 o 90 na taon pataas. Ito yung kanilang sakit. Ito yung kanilang karamdaman. At ito, yung pagiging ulyanin. Ulitin ko po, pagiging ulyanin. Na yung pagiging ulyanin, ito ay mas malubha, mas mabigat kaysa doon sa pagiging malilimutin. Sapagkat yung pagiging ulyanin, wala na halos maalala. O talagang wala nang maalala. Hindi na alam kung ano ang kanyang pangalan, hindi na alam kung saan siya nakatira, hindi niya alam kung saan siya dati nagtrabaho, kung sino ang kanyang kabiyak, kung sino ang kanyang mga anak, kung sino ang kanyang mga mahal sa buhay. Nalimutan na, nabaon na sa malalim na limot. At yun yung pagiging ulyanin. Pero alam po ba ninyo mga magulang at mga kapatid, na sa spiritual na bahagi, aspeto ng buhay ng tao, hindi man lahat mayroong manakanaka o kakaunti na kung saan hindi sila malilimutin sa Diyos. Sa halip sila ay ulyanin sa Diyos. Ulyanin. Ibig sabihin, wala talaga silang Diyos na kinikilala. Yun ang ibig sabihin ng ulyanin sila sa realidad ng Panginoong Diyos. Walang espasyo, walang tuwang ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso. Walang ni katiting na pitak na kung saan ay masusumpungan sa kanilang kalooban. Kaya wala silang recognition, wala silang apresiasyon, wala silang acknowledgement na ibinibigay sa Diyos sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon na ang Diyos ay maghari sa kanila. At mayroon pong dalawang klase ng tao dito sa lupa na kung saan ay ulyanin sa katotohanan ng Diyos. Unahin po natin yung mayaman o mayayaman. Hindi man lahat, hindi lahat, mayroong manakanaka o iilan. Na kung saan, may mga mayaman na ayaw nilang aminin sa sarili nila na mayroong Diyos na nagpatagumpay o nagbigay ng magandang buhay sa kanila. Sa halip ang kanilang katwiran, kung hindi din naman ako nagsikap, kung hindi din naman ako nag-abroad, kung hindi din naman ako nagpursige, mararating ko ba ito? Yung mga sasakyan ko na yan, yung mga magagandang bahay na yan, yung marami kong bank account, yung anumang bagay na tinataglay ko, kung hindi din naman ako nagsikap at nagtiyaga, hindi ko mararating yan. Hindi yan dahil sa Diyos, kundi yan ay dahil sa akin. Ito yung tipo ng tao o mga tao na kung saan wala silang panahon, wala silang kumbaga pagkilala sa Diyos. Sa halip, patuloy na kanilang iginigilid, patuloy na kanilang isinasantabi ang Diyos. Ikalawa, ay yung pagiging o yung mahirap o mahihirap. Na mayroong mga tao, marahil nakausap na ninyo, dahil ako ay mayroon ng mga nakausap na mahihirap na mga tao, na kung saan nakakaawa na nga yung kalagayan nila. Lugmok na sila sa pagdurusa ng buhay, pero ayaw nilang kumilala sa Diyos. Ang sinasabi nila, kung mayroong Diyos, bakit ganito yung kalagayan namin? Kung mayroong Diyos, bakit kay gulo-gulo ng sanglibutan? Bakit kung may Diyos, ganito, magulo, walang katahimikan? Ito po yung dalawang klase ng tao dito sa lupa. Marami sila, ngunit silang dalawa lang binanggit natin sa oras na ito. Na kung saan, sila ay ulyanin. Ayaw nilang kilalanin ang Diyos.
na siyang may lalang at may bigay ng buhay sa kanila. Ang tanong po, mga magulang at mga kapatid, ano bang ibig sabihin na remember thy Creator? Ano bang ibig sabihin ng remember God? Remember your God o remember? Ang kahulugan po nito, dapat siya ay sentro ng buhay natin. Dapat ang buhay natin ay nakaasa sa Kanya, na tayo ay sumasampalataya lamang sa Kanya. Pero sa umagang ito, nais po natin magbigay ng ilang mga bagay para maalala natin ang Diyos. Magbibigay tayo ng 4 para nang sa gayon ay pwede nating ulit-ulitin, balik-balikan kung paano maalala natin ang Diyos. Number 1, how can we remember God? Read the Bible. Number 1, read the Bible. Alam mo natin ang banal na kasulatan, mula Genesis hanggang Revelation, ito ay divinely inspired by the third person of the Holy Trinity, yung Holy Spirit. Na kung saan itong Bible, siya ay perfect, inerrant, infallible Word of God. Na kung saan, dahil Diyos mismo ang sumulat nito, ang banal na Espiritu, ito ay katiwa-tiwala, ito ay kapani-paniwala, at lahat ng nakasulat doon ay tunay at maaasahan totoo. At alam po natin na kapag ang isang tao ay nagbubuklat, nagbabasa ng Biblia, hindi pwedeng hindi niya maaalala ang Diyos. Doon sa mga tunay na Kristiyano, doon sa mga tunay na anak ng Diyos, hindi pwede na sila ay nagbabasa ng Biblia at hindi nila maalala ang Diyos. Hindi po pwede yun. Dahil ang pagbabasa ng banal na kasulatan at ang pananampalataya sa Diyos, ang pag-alala sa Kanya, ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Sila ay palaging magkasama. Kaya, kung nais natin na maalala ang Diyos, open the Bible. Open the book, the Word of God. Sabi nga, kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, buklatin mo ang Kanyang salita. At sa pamamagitan noon, magkakaroon ng napakalaking pitak sa iyong kalooban ang pag-alala, ang pananampalataya sa Kanya. Number 2, how can we remember God? Think of Jesus' sacrifice. Number 2, think of Jesus' sacrifice. Napakaganda mong balik-balikan yung katotohanan na ang Panginoong Yesus, napakaganda ng kanyang kalagayan doon sa gloria, sa kaluwalhatian ng langit. At pinili niya ang bumaba dito sa lupa upang nang sa gayon ay makipamuhay sa atin. Nang ang Panginoong Yesus ay isugo ng Diyos Ama at ipaglihi ng Mariang Berhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu, siya ay sinila. At alam natin, sa tama at sa takdang panahon, ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na kung saan yung pag-ibig ng Diyos na kung saan walang kapara, walang kagaya, walang katumbas, walang kaparis, yung sukdulan, yung malubhang pagsinta ng Diyos ay lalong nakita at napatunayan sa pamamagitan ng krus. Kaya, mga magulang at mga kapatid, kung ating bubulayin, ating iisipin, aalalahanin, babalik-balik-balikan kung papaanong nagsakripisyo, nagbigay ng buhay ang Panginoong Hesus para sa atin, magkakaroon ng matinding huwag ang ating mga puso para sa Kanya. Magkakaroon ng malaking espasyo ang ating kalooban. Dahil yung lugar na dapat ay sa atin, kinuha niya. Yung dapat tayo ang mamatay, siya ang kumuha.
At yun ay dakilang pagmamahal niya. Yun ang number 2. Think of Jesus' sacrifice. Number 3, how can we remember God? Go to worship. Attend worship. Napakahalaga po, mga magulang at mga kapatid, na tayo ay nagpupunta ng gawain ng ating Panginoon. Bagaman ngayon tayo ay lockdown, tayo ay nasa ECQ, at matatapos ito sa susunod na mga araw, hindi tayo nakapagsasama-sama sa isang lokasyon, sa isang lugar. Ngunit, pagdating ng panahon na wala na ang lockdown, napakaganda, napakainam na tayo ay nagpupunta sa kani-kaniyang iglesia lokal na ating kinabibilangan. Sapagkat, sa pamamagitan ng pagpunta natin sa gawain ng Diyos, tayo ay napalalakas, hindi lamang sa ating relasyon, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, kundi maging yung ating ugnayan sa ating kapwa Kristiyano ay napapalalim ang ating kapatiran sa kanila. At ang gawain sa simbahan na dapat ay pinupuntahan natin, hindi lang yung tuwing linggo, dahil hindi lang tayo Sunday Christian, tayo ay araw-araw na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi lang tayo dumadalo every Sunday, 8 to 10, or 10 to 12, or 1 to 3, or 3 to 5. Hindi ganon. Sa halip, upang lalo tayong lumawak at lumalim, tumaas ang ating pananampalataya sa Kanya, dapat pumupunta rin tayo sa ibang mga gawain ng simbahan. Dahil yon ang nararapat. Upang nang sa gayon, lagi nating naaalala ang Diyos, lagi tayong nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng Kanyang salita. Kaya pagkatapos po ng lockdown ng ECQ, sikapin natin sa tulong ng Diyos na tayo ay dadalo ng mga gawain. Upang nang sa gayon, tayo ay sama-samang lalalim sa Kanya. Yun ang pangatlo. Pangapat po, how can we remember God? Go outside. Look up. Look around. Go outside. Look up. Look around. Na kapag tayo ay pumunta sa labas at tumingala tayo sa kalawakan, lalo't higit kapag kagabi, makikita natin ang buwan, makikita natin ang mga tala between, at sa araw naman kung pupunta tayo sa ibang mga lugar na kung saan pag luminga-linga tayo ay makikita natin ang napakagandang karagatan, napakagandang kalikasan na ginawa ng Diyos, mga puno, mga ibon, mga bulaklak, mga damo, mga halaman at iba't iba pa. Na kung saan, mga magulang at mga kapatid, kung tayo ay titingin sa ginawa ng Diyos, kung tayo ay magbibigay ng panahon at pagbubulay-bulayan yung Kanyang mga ginawa, tayo ay magkakaroon ng pagkamangha sa Kanya. Dahil, kapag tayo po ay tumitingin sa creation, napapatunayan natin na talagang mayroong Creator. At kapag tayo ay tumitingin sa mga bagay na kung saan ay ginawa ng Diyos, bulaklak may design. Yung katawan natin may design. Lalo natin napapatunayan na talagang mayroong designer. Hindi naman kasi pwedeng magkaroon ng watch nang walang watchmaker. Hindi pwedeng magkaroon ng invention nang walang inventor. Hindi pwedeng mayroong building, walang builder. Hindi po pwede yun. Ipinapakita lang na kapag tayo ay tumingin sa creation at sa design na ginawa ng Diyos, makikita natin na mayroong creator at mayroong designer. At yun yung Diyos na siyang gumawa sa lahat ng mga bagay na kahanga-hanga kasama ang ating mga buhay. Na kung tayo ay titingin sa Kanyang ginawa, mamamangha tayo at tayo ay magsasabi ng napakadakila at tunay na magnipisente, kamangha-mangha, kahanga-hanga ang Diyos na dakila. Kung ang apat na bagay po na itong mga magulang at
mga kapatid ay gagawin natin? Magbabasa tayo ng Biblia, bubulay-bulayin natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay dadalo sa mga gawain ng iglesia at tayo ay titingin sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Maalala natin siya. Maiisip natin ang Diyos sa ating mga buhay. Yun po ang nais kong iparating sa bawat isa sa umagang ito na para maalala natin ang Diyos. Pangatlo, punta po tayo sa salitang now. Tapos na tayo sa salitang Creator, God, at sa salitang remember. Ngayon po ay pupunta tayo sa salitang now. Ang sabi sa binasa natin sa King James Version, remember now. Now. Bakit isinulat sa King James Version yung salitang ngayon? Bakit hindi bukas? Bakit hindi sa isang linggo? Bakit hindi sa susunod na buwan? Bakit hindi sa susunod na taon o 10 taon? Bakit ang sinabi sa King James Version sa original Hebrew, now, remember now? Bakit? Sapagkat ang bukas po ay hindi ipinangako sa atin. Oo, merong bukas. Merong isang linggo na darating. Mayroong susunod na buwan. Mayroong susunod na taon. Pero, nakatitiyak ba tayo na tayo ay meron pa bukas? Na tayo ay humihinga pa sa isang linggo? Na tayo ay nandito pa sa isang buwan? Hindi ho. Kahit mayroong kanta na tayo ay inaawit, may bukas pa sa iyong buhay, totoo yun, napaka-positibong kanta. Ngunit, ang tanong, Diyos ka ba kapatid? Panginoon ka ba? Para makita mo ang kinabukasan na nandoon ka pa. Hindi po. Diyos lang ang nakakakita ng bukas, ng kinabukasan. Kaya ang ating pag-alala, ang ating pananampalataya, ang ating pag-aalay ng ating mga sarili sa Diyos ay hindi mamaya, hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na linggo, kung hindi ngayon mismo. Ngayon, dahil ang tanging ngayon, ang tanging mayroon tayo na kung saan pwede nating yakapin, pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Juan Wesley, ang fundadores ng kilusang Metodista. Ang sabi niya, make this day your last day. Make this day your last day. Gawin mo ang araw na ito na yung huling araw. Hindi ito deklarasyon na mawawala ka na bukas, o hindi ito negatibong salita na ayaw mo nang mabuhay. Kundi, ang katotohanan na pinapakita nito, kapag ka inisip mo na itong araw na lamang na ito ang mayroon ka at ito na marahil ang huling araw mo, ibibigay mo na yung buhay mo sa Kanya. Ipagkakatiwala mo na yung buhay mo sa Kanya. Hindi mo na ipagpapasabukas pa. Hindi mo unahin yung mga ambisyon mo sa sarili mo o para sa pamilya mo. Bagang mahalaga ang bagay na ngunit ang bibigyan mo ng katangi-tanging importansya at halaga ay yung ngayon, yung ikaw ay sasampalataya sa Kanya ngayon. Katulad ng sinabi sa Korinto, today is the day of salvation. Now is the day of salvation. Ngayon na. Ngayon na, gumawa ka ng desisyon. Gumawa ka ng pagpapasya na ito ang araw na kung saan ay aalalahanin mo ang Diyos. Now, katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus kay Sakeo, kung natandaan po natin, nung umakyat si Sakeo sa puno ng sikomoro, ang sabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka dyan, Sakeo, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon, kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Ngayon, hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Kaya mga magulang at mga kapatid, hinihikayat ko ang bawat isa. Kung mayroon pa sa inyo na nakikinig ngayon at nanonood, bahagi ng pakikinig ngayon ng salita ng Diyos, at hindi ka pa nagbibigay ng iyong sarili sa Diyos, hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya, ang araw na itong ngayon ay ibinibigay sa iyo ng Diyos
upang sumampalataya ka sa Kanya, upang ikaw ay magbigay ng iyong individual na buhay sa Kanya. Ngayon, tapos na ho tayo sa salitang Creator, sa salitang Remember, at sa salitang Now. Punta tayo sa kasunod na salita, doon sa in the days, o sa mga araw, sa mga araw. Ang sabi sa ating teksto, alalahanin ngayon ang iyong manglilikha sa mga araw. Sa mga araw. Napakaganda po ng pagkakasulat ng versikulong ito. Dahil mayroon ditong ibinibigay na bigat o diin. Hindi isinulat dito sa in the days, hindi ipinalit yung in the years or doon sa salitang decades or centuries. Hindi ho. Sa halip ang sinabi ay in the days, sa mga araw. Bakit hindi isinulat doon sa mas mahabang panahon, sa mga taon, sa mga dekada o sa mga siglo? Bakit hindi isinulat ni Haring Solomon na alalahanin ngayon ang iyong manglilikha sa mga taon ng iyong kabataan, sa mga dekada ng iyong kabataan? Bakit hindi sinabing ganon? Bakit isinulat doon sa mas mahikli, in the days? Dahil ipinapakita po mga magulang at mga kapatid yung brevity, yung shortness, yung briefness of life. That's why this verse teaches us, reminds us, the brevity, the shortness, the briefness of life. Na ang buhay mo, kapatid, mahikli. Mahikli ang buhay mo. Mahikli din ang buhay ko. Hindi mahaba. At mayroon pong mga sulat sa banal na kasulatan, katulad halimbawa, dito po sa Awit 90 verse 12. Kung titignan po natin sa Awit, chapter 90 verse 12, ganito ang sinasabi, teach us to remember, or teach us to number our days. Teach us to number our days, so that we may become wise. Bilangin natin ang araw natin, mga kapatid. Bilangin natin. At kapag binilang natin ang araw natin, napakahikli. Napakahikli, mga kapatid. At dito sa Awit 39 verse 4, ang sabi rito ay, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered. Remind me that my days are numbered. Bilang ang araw mo, kapatid. Bilang ang araw ko. Bilang ang araw natin. Bilang. Kahit pa sabihin natin, 15 anyos ka pa lang ngayon. Kahit pa sabihin, 20 anyos ka pa lang ngayon. Bilang ang araw mo, hindi mahaba. At kapag tinignan po natin sa calculator, yung 15 years, tignan natin sa araw, yung 15 years ay 5,475 days. Napakahikli po. Yung 20 years ay 7,300 days. Yung 30 years ay 10,950 days. Yung 40 years ay 14,600 days. Yung 50 years ay 18,250 days. Yung 60 years ay 21,900 days. Kapag tinignan po natin ang taon natin sa araw, napakahikli. Napakahikli ng buhay natin. Kahit pa sabihin, abutin ka ng 120 years, pag tinignan mo natin ito sa araw, ito ay 43,800 days lamang. Napakahikli. Napakahikli, mga kapatid. Kaya huwag mong iisipin, mahaba ang buhay mo. Huwag mong isipin na matagal ka pang mabubuhay sa mundo. Naaabutin ka ng 90 years, naaabutin ka ng 100 years. Dahil kahit abutin ka ng ganitong mga taon, napakahikli. Napakahikli. Hindi mahaba ang buhay natin. Kaya pinapakita lang mga magulang at mga kapatid na sa kahiklian ng buhay natin, dapat ay alalahanin na natin ang Diyos. Dapat tayo ay
sumampalataya na sa Kanya. Huwag mong sasabihin na ikaw ay kikilala sa Kanya sa susunod na 10 taon. Ay ako, kikilala na lang ako, bro, sis, pastor, kikilala na lang ako sa Diyos kapag ako ay 50 years old na. Eh gaano ka nakatitiyak? Naabutin ka pa ng 50 years. Kung ikaw ay 25 years old ngayon at sinasabi mo sa susunod na 10 taon na lang ako maglilingkod sa Diyos, hindi ka nakatitiyak, kapatid, kung aabutin ka pa ng 10 years. Kaya, nararapat na sa mga araw ng iyong buhay dito sa lupa, dapat ay sumampalataya ka sa Kanya dahil bilang ang mga araw mo, bilang ang mga araw ko, mahikli po. Sa panghuling salita na ating bibigyan ng pansin sa umagang ito, tapos na tayo sa remember, now, Creator, in the days. At ngayon, yung salitang youth. Tignan po natin, o bigyan natin ng pansin ang salitang ito. Remember now thy creators in the days of thy youth. Sa mga araw ng iyong kabataan. Si Haring Solomon, sumulat siya ng kanyang panahon at maging ngayon patuloy siyang nangungusap sa atin doon sa mga kabataan. Siya ay nagbigay ng turo sa kanila na doon sa kanilang younger years, sila ay dapat na sumampalataya sa Panginoon. Ang tanong ko, bakit kaya? Bakit kaya hinihikaya ni Haring Solomon na ang mga kabataan ay sumampalataya sa Diyos? Dahil ang sabi ko, Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Bakit kabataan? Bakit kabataan? Dahil alam po natin, kapag sa murang edad ng isang individual, siya ay nakakilala na sa Diyos, yung natitirang mga buhay niya ay mas mainam, mas maganda. Dahil napakaganda na habang isang tao ay nandoon sa younger years, nandoon sa first 30 years ng kanyang buhay, magkakaroon siya ng kaalaman, magkakaroon siya ng katalinuhan, mabubuhay siya na kung saan mayroong wisdom na nanggagaling mula sa Diyos. Dahil kapag ang isang tao ay na-late na makakilala sa Diyos, okay pa rin naman na siya ay na-late na makakilala. Dahil ang Diyos ay tumatanggap naman kahit anong oras para doon sa mga sasampalataya sa Kanya. Ngunit napakahalaga kung kabataan ka na nakikinig ngayon, dapat ay ialay mo na yung sarili sa Kanya, lalo higit sa mga panahon na ito. Pero alam po ba ninyo mga magulang at mga kapatid, na si Haring Solomon ay hindi lamang sumusulat sa mga kabataan sa bersikulong ito? Hindi lang ho siya sa kabataan sumusulat, kundi sa atin din, na kung saan wala na tayo sa edad ng kabataan. Ang tanong, ano ba ang katangian o bagay na tinataglay ng kabataan? Di ho ba malakas, maliksi, masigla, mabilis kumilos? Yan yung ilan sa mga katangian na tinataglay ng kabataan: maliksi, mabilis kumilos, malakas, malusog. Ngayon, ganito ho. Kahit hindi ka na kabataan, pero tinataglay mo yung lakas, tinataglay mo yung sigla, tinataglay mo yung liksi, tinataglay mo yung bilis ng kilos ng kabataan. Pinapakita ho ng bersikulong ito na katulad ng sa kabataan, dapat tayo ay kumilala na rin sa Diyos, na habang tayo ay malakas, katulad ng sa kabataan, habang tayo ay nakakatakbo pa katulad ng sa kabataan, habang tayo pa ay nakakakita katulad ng sa kabataan, habang tayo pa ay nakakarinig, habang tayo pa ay may panglasa, habang tayo pa ay may pangdamdam, habang tayo pa ay nakakakain, habang tayo pa ay nakakapasok sa ating trabaho, habang tayo ay nakakikilos ng maganda, ng mabilis, ng maayos, ng malaya, habang tayo ay mayroong maliwanag na pag-iisip katulad ng sa kabataan, nararapat
nararapat po mga magulang at mga kapatid na tayo ay umalala na at sumampalataya sa Diyos. Dahil kapag isinunod nating basahin mula doon sa verse 1a hanggang sa matapos yung chapter 12, makikita ho natin doon, may binabanggit si Haring Solomon na kukupas ka na, tatanda ka na, may mga bagay ka nang mararamdaman, may mga bagay ka nang mararanasan na hindi mo pa nararanasan nung ikaw ay malakas pa. Di ho ba? Doon sa mga katulad ko na may edad-edad na. Ako po ay 33 na ngayon. Nung ako ay nasa edad pa ng 20 hanggang 29, napakabilis kong matulog. Napakasarap kong matulog. Pag nagising ako sa madaling araw at humiga ako, nakakatulog na ako. Kapag humiga ako sa gabi, sandali lang nakakatulog na. Pero ngayon po, pag nagising ako ng alas 2 sa madaling araw, hindi na ako makatulog ng maayos. Napakahirap ng kunin yung tulog. Sa gabi, hindi ako makatulog agad kahit 2 oras na akong biling baligtad. Sa higaan, hindi ako makatulog agad. Maraming naranasan nyo na rin yun. Pero nung kabataan nyo, nung nandun kayo sa first 30 years, iba yung nararamdaman mo sa sarili mo. Hindi pa mataas yung cholesterol mo, hindi pa mataas yung dugo mo, hindi pa mataas yung uric acid mo, hindi ka pa nagkakaproblema sa mata mo, sa pandinig mo, at sa iba pang mga bahagi ng katawan mo. Pero ngayon ikaw ay nandiyan na sa edad na 35, 40, 50, 70, 80, naramdaman mo mismo sa sarili mo, malaki ang ipinagbago. Ipinapakita lang po mga magulang at mga kapatid na tama itong binasa natin, na dapat nating alalahanin sa sampalatayanan ng Diyos natin ngayon habang nabubuhay tayo. Dahil darating ang panahon, lalabo na yung mata mo. Darating ang panahon na makakalbo ka na. Darating ang panahon na mabubungi na yung mga ipin mo. Darating ang panahon na yung pustiso mo malalaglag. Darating yung panahon na unting kain mo lang ng taba ng baboy, mataas na agad yung dugo mo. Aatakihin ka na sa puso. Magkape ka lang, sumasakit na yung tiyan mo. Mag-drive ka lang sandali, nangangawit na yung katawan mo. Maglakad ka lang ng kaunti, hinihingal ka na. Pinapakita lang ho mga kapatid. Ngayon, ang tamang panahon, bawat araw na ibinibigay ng Diyos, na tayo ay dapat sumampalataya sa Kanya, sapagkat kumukupas tayo. Katulad ng awit, yung tatanda at lilipas din ako. Di ba alam natin kanta na, tatanda at lilipas din tayo. Hindi ka mananatili kapatid sa edad mo. Ngayon 35 ka, hindi 34 sa isang taon, hindi 30 anyos sa susunod na ilang taon, kundi mula sa edad mo papataas. 35 ka, susunod 36, 40, 50, 60, 70 kung loloobin ng Diyos, 80. Pinapakita ho, umiidad tayo, tumatanda tayo. Ngayon 48 ka, susunod 50 ka na, susunod 60 ka na, hindi mo na mamamalayan. Dahil ang buhay natin nakadesenyo na tayo ay tumatanda. At ipinapaalala nito ang brevity o yung kahiklian ng buhay natin. Kaya nararapat po mga magulang at mga kapatid na ating alalahanin ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu upang nang sa gayon hindi tayo manghihinayang sa buhay natin. Mayroong isang ilustrasyon. Bata na ang edad ay 7 taon. Siya ay tinawag ng Diyos. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Anak, maglingkod ka na sa akin." Ngunit ang sabi ng bata, "Ay Panginoon, bata pa po ako. Marami pa akong kalaro. Marami pa akong gustong gawin. Kapag ako high school na ako, tsaka na ako maglilingkod sa iyo." Dahil mabait ang Diyos, pinalipas ang ilang mga panahon. At nang siya ay high school na, tinawag siya ng Panginoon, "Anak,
maglingkod ka na sa akin. Ngunit ang sabi niya, Panginoon, kung po, preparasyon ko sa kolehiyo itong sekundarya. Pagka mo graduate na siguro ako ng college, tsaka mo ko tawagin, maglilingkod ako sa iyo. Mabait ang Diyos, permissive ang Diyos. Pinalagpas siya. At nang siya ay graduate na ng college, muli siyang tinawag. Anak, maglingkod ka na sa akin. At ang sabi niya, Panginoon, mag-a-apply pa po ako ng trabaho sa Amerika. Mag-a-apply pa po ako ng trabaho sa iba't ibang mga bansa. Mag-iipon muna ako ng maraming pera dahil magtatayo muna ako ng sarili kong pamilya. Kapag ka, Lord, nagkaroon ako ng pamilya, tsaka ako maglilingkod sa iyo. Paglipas ng ilang panahon, siya ay nagkaroon ng pamilya. At muli siyang tinawag ng Panginoon, anak, maglingkod ka na sa akin. Ang sabi niya, Panginoon, maliit pa po yung anak ko. Gusto ko muna siyang alagaan. Gusto ko muna siyang bantayan. Ako ang mag-aalig sundo sa kanya sa eskwelahan. Tuturuan ko siya. Kaya pagka, Lord, malaki-laki na itong anak ko, tsaka ako maglilingkod sa iyo. Lumipas ang ilang mga panahon, malaki na ang kanyang anak. Tinawag siya ng Panginoon, anak, maglingkod ka na sa akin. Ngunit ang sabi niya, Panginoon, yung anak ko po ay gustong mag-aral pa ng mas mataas. Kailangan ko siyang suportahan pa. Lord, kapag nakapagtapos na siya sa pag-aaral niya na mas mataas, sige po, maglilingkod na ako sa iyo. Lumipas ang ilang mga panahon pa. Siya ay nakahiga na lang sa kanyang kama. Hindi na niya naigagalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang mata ay malabo na. Ang kanyang tainga ay mahina na. Hindi na siya nakatatayo, wala na. Hinihintay niya na siya ay tawagin ng Panginoon. Araw-gabi naghihintay siya sa kanyang higaan. At dumating siya sa punto na umiiyak na siya. Umiiyak. Nang sabi sa Panginoon, Panginoon, napaka-unfair mo. Napaka-unfair mo po. Bakit kung kailan gusto ko nang maglingkod sa iyo, Panginoon? Ngayon handang-handa na akong maglingkod sa iyo. Ba't hindi mo ako tinatawag, Panginoon? Tawagin mo na ako, Panginoon. Handang-handa na akong maglingkod sa iyo. Please, Lord, maawa ka po. Gusto ko na pong maglingkod sa iyo, Panginoon. Napaka-unfair mo naman. Ba't ayaw mo akong tawagin? Nagsalita ang Diyos sa kanyang kalooban na ang wika ay ganito, anak, sa mahabang panahon, buhat pa ng bata ka, tinawag na kita. Ngunit, pinalagpas mo ang mga panahon ng pagkakataon, pinagbigyan kita. Ngayon, tatawagin kita. Hindi ka na nakakalakad. Malabo na ang mata mo. Mahina na ang tenga mo. Paano ka makapaglilingkod sa akin? O anak, dito ka pupunta sa langit. Dahil sumasampalataya ka sa akin. Pero kung tatawagin kita, para maglingkod sa akin at gawin mo pa yung mga bagay na pwede mong gawin sana noon, hindi mo na magagawa ngayon. Hindi mo na kayang gawin. Dahil mahina ka na. Mahina ka na. Hindi mo na kayang kumilos. Anak, mga magulang at mga kapatid, ngayong araw na ito, sa pamamagitan ng bersikulong ito na ating binasa, tayo ay hinihikaya, tayo ay hinihimok ng banal na Espiritu na sa murang edad natin, habang tayo ay malakas pa, mapakabataan ka o tinataglay ang lakas ng kabataan, ito ang araw na dapat ay sumamba ka, sumampalataya, umalala sa Ama, sa Anak, sa banal na Espiritu. Atin pong awitin sa ating pangwakas yung kantang Kailan Pa
ibibigay ang buhay mo't lakas. Tayo po ay manatili sa ating upo o pagkakatayo sa ating kinalalagyan sa mga tahanan. Awitin po natin ang kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa iyo. At sa amin pong pag-awit ng kantang ito, na aming pangwakas na kanta, patuloy na mangusap ka sa amin. Patuloy na ipaalala mo sa amin na ang buhay na mayroon kami, ito ay hindi sa amin, ito ay galing sa iyo. Kaya sa oras na ito, tataas namin ang aming mga kamay upang sambahin ka. Ikaw ay aming purihin at alalahanin sa oras na ito. Ilan pa'y ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanyang bigay sa iyo, buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kay kanya, wala niyang po tayo ay darako sa pastoral prayer sa ating pangwakas na panalangin. Sa pangalan ng aming manglilikha, ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. Sa oras na ito kami ay dumudulog, lumalapit sa iyo, aming Diyos, sapagkat napaka-mabuti mo, napaka-mabait mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang nagmamalasakit sa amin. Ikaw ang nagtataguyod sa amin sa bawat pagkakataon ng aming mga buhay. Sa isang buwan na lumipas sa buhay namin, na kung saan kami ay nasa mga tahanan, ikaw ang siyang nag-ingat, ikaw ang siyang nagkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. At maging sa umagang ito ng pagsamba, maraming salamat sapagkat ikaw ang
sumama sa amin. Ikaw ang siyang lumagay sa aming kalagitnaan, sa kapilyang ito at maging sa mga tahanan, lugar na kung saan naroroon ang iyong mga anak. Maraming salamat sapagkat minsan pa at muli sa umagang ito ay ipinaalala mo sa pamamagitan ng iyong salita na kinakailangan namin ang Diyos ay alalahanin na siya ay sampalatayanan, siya ay panaligan, sandalan, asahan, sandigan ng aming mga buhay. Ngayon, dahil ang aming mga buhay ay galing sa Kanya, ito ay sa Kanya, at hindi namin dapat ipagdamot, ipagkait. Sa halip manapa ito ay nararapat na aming kasangkapan at gamitin. Hindi lamang para sa opisina, hindi lamang para sa trabaho, hindi lamang para sa pag-aaral, hindi lamang para sa pamilya, kundi higit sa lahat ng mga ito, para sa Kanya. At yun ang ibig sabihin ng remember God, alalahanin ng Diyos. Yung ilalagay siyang sentro at primero, pangunahin ng buhay namin. Salamat sapagkat sa umagang ito ay nangusap ka. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pamamagitan ng Facebook ay nagkakaroon ng ganitong gawain ng IRM National ay nagkakaroon ng pananambahan, live streaming, at napapanood ito sa iba't ibang dako, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa. At maging ang gawain na ito ay nakakaabot kahit sa ibang mga lugar sa ibang bansa at maging sa ibang mga probinsya ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po, aming butihing Diyos, sapagkat sa iyong kagandahang loob ay dinisenyo mo ang ganitong gawain upang nang sa gayon ay magkaroon kami ng pagkakataon na makapakinig ng iyong salita kahit may krisis, kahit mayroong sakit na lumalaganap sa buong mundo, ay hindi na ipapadlak ang iyong salita. Sa halip ito ay naibabahagi pa sa iba't ibang mga dako. Ang mga hindi nakakapakinig ng iyong salita sa mga panahon na ito ay nakakapakinig sa pamamagitan ng Facebook. Maraming salamat po. At sa umagang ito, patuloy na aming idinudulog sa iyo ang buhay ng bawat isa na nakibahagi sa gawain na ito. Sila na ngayon ay nakikinig at nasa kanilang mga tahanan kasabay na nananalangin ngayon. Amin pong ipinapakiusap sa iyo ang iyong mayamang bendisyon ang ipagkaloob mo sa kanila, sa bawat isa sa kanila. Ang patuloy na pag-iingat mo at pagpapala ang ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. At hinihingi namin sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus, na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na siyang tumangkilik sa amin. Sa buong isang linggo na aming lalakaran, aming sasalungahin, nawa po ikaw ang magbantay sa amin. At hinihingi namin na nawa po sa pag-alis ng lockdown at ng community quarantine ay mawala na rin po ang virus na nasa aming bansa at sa buong mundo. Nawa po ay maawa ka, mahabag ka sa kalagayan ng mga Pilipino at ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Hindi man namin naiintindihan, nauunawaan ang iyong malalim at mabigat na dahilan bakit mayroong ganito. Ngunit kami ay sumasampalataya sa iyo na napakaganda ng iyong gustong mangyari. Na sinabi mo sa iyong salita sa Roma 8:28 na nagkakalakit-lakit ang mga bagay-bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat sapagkat kahit ang virus na ito ay kinakasangkapan mo upang ang mga ateista ay makakilala sa iyo. Ang mga taong walang Diyos ay magsuko ng kanilang mga sarili sa iyo. Ang mga taong hindi naniniwala sa iyo ay umasa sa iyo. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng instrumentong ito, ang COVID-19, may mga tao na nagsuko ng kanilang mga sarili sa iyo
at ang bawat isa ay patuloy na sa iyo ay sumasampalataya. Maraming salamat. At dalangin namin na nawa po, yung mga scientificong mga tao, yung mga individual na binigyan mo ng espesyal na kaalaman para sa paggawa ng mga gamot, dalangin po namin na sila ay makadiskubre na, makaimbento na ng bakuna, ng karampatang gamot para dito. Nawa po ay pagsamasamahin ng mga tao ang kanilang kaalaman sa larangan ng paggawa ng gamot upang maimbento na ang gamot para dito. Ngunit alam po namin kung ikaw ay hiwalay at wala sa paggawa ng gamot na ito, hindi po ito magtatagumpay. Kaya hinihingi namin, samahan mo sila, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng makalangit at banal na karunungan upang nang sa gayon ay magawa na po ang partikular na gamot para sa COVID-19. At darating ang panahon na ang COVID-19 ay isang kasaysayan na lamang na maaalala namin. Dahil alam po namin, darating ang panahon sa iyong tamang kalendaryo at oras, mawawala po ang COVID-19. Ngunit pansamantala sa mga oras na ito, aming hinihingi ang iyong proteksyon, ang iyong pagsama sa bawat isa sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Dalangin namin mula sa National IRM ang 3 obispo, Bishop Domingo, Bishop Isma, Bishop Martin, ang national leaders, ang lahat ng mga DS, ang lahat ng mga pastors, deaconess, lahat ng mga iglesia lokal, mga kapatiran ng IRM Evangelical Church, iyo pong basbasan at pagpalain. At hindi lamang ang denominasyon na ito, kundi ang iba pa na mga miyembro ng iyong banal na katawan, the body of Christ. Bless them all, O Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanilang lahat, sa bawat isa sa amin. Amin kong inaangkin, tinatanggap ang kasagutan sa dalangin na ito. Umaasa kami na ikaw ang Diyos na hindi lamang nakikinig, manapa ay Diyos na sumasagot at kumikilos sang-ayon sa iyong perpektong kalooban. At ngayon po, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Creator, ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. Tanggapin natin ang pag-ibig, ang pagliligtas, at pakikipisan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Maraming salamat po mga magulang at mga kapatid sa pakikibahagi sa gawain na ito. Sa susunod na linggo tayo po ay muling maggagawain kung hindi pa tapos ang lockdown, ang community quarantine. Sa ganap na alas 9, sa susunod na linggo, tayo po ay muling magsasama-sama sa ating gawain sa inyong tahanan at dito po sa bahay ng ating Panginoon. At gabi-gabi po tayo ay mayroong gawain ng panalanginan mula alas 8 hanggang alas 9 o higit pa doon. Sumabay po tayo sa panalanginan. Gabi-gabi na hilingin natin na ang Diyos ay maawa, na ang Diyos ay mahabag sa atin, na siya ay kumilos sa ating mga hinaing sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayon at bukas, magpakailanman. Amen.